Sabi pa nga nila, huwag mong sabihin sa iba yung weaknesses mo kasi gagamitin nila yun against you. Hi everyone, again, this is Popo, your homeboy, ang taong bahay na madalas wala sa bahay. And let's talk about Mika. I am not against any housemate kung ano yung tingin nila kay Mika kasi magwa 1 month na sila magkasama. So medyo nagkakaroon na talaga sila ng relationship, mga close friends and best friends, mga yan sa loob ng bahay. But iba-iba sila ng mga close friends and best friends. So may mga tao talaga na hindi kilala si ganito, hindi kilala si ganito. So nagkakaroon sila ng ilangan, mga misinterpretation sa mga movements, sa mga galawan, sa mga sagot. Kasi sila yung magkasama din ng 24 hours, 7 days a week. So hindi nila nakikita yung lahat ng movement and mga sinasabi ng mga housemates maliban sa atin kasi nakikita natin. Si Mika kasi, kung babalikan natin yung life niya before, sinabi niya na madami siyang nagawang kasalanan, nabash na siya ng bonggang-bongga talaga like dati. Kung magbabase tayo doon, nagkakaroon siya ng anxiety sa mga ginagawa niya kasi. Like yung issue ni AC sa kanya and like other girl housemates, yung madalas niyang pag-change of mind and bago-bago na mga sinasabi, ganito, ganyan. Disclaimer, sa akin lang to ha, ito yung parang personal ko na opinion sa mga nangyayari, lalong-lalo na kay Mika kung bakit siya nagkaroon ng ganong impression from the housemates. Si Mika, since nagkakaroon siya ng anxiety doon, anxious siya masyado na baka yung binitawan kong salita mali, baka yung ginawa kong action is mali. So, ini-evaluate ni Mika yung mga nasabi niya and yung mga nagawa niya and she's trying na mabago yun, kaya medyo nagtatry siya na ganito ulit yung gagawin ko, baka mag-work. Feeling ko kasi nagsa-self-evaluate si Mika sa mga bagay-bagay. Dahil baka ma-misinterpret na naman siya. Binabalanse niya ng lahat yung mga ginagawa niya. Ini-evaluate niya yung sarili niya na baka masama yung nasabi niya o baka hindi ganito o hindi ganyan. Kasi titingnan mo naman, hindi niya bibigyan ng malalaking puntos lahat ng mga housemates kung hindi niya gusto yung mga housemates. Kasi competition yun at the end of the reality show pa rin yun, matibay. And then ito pa, madami na nangyari kay Mika na mga nakaka-apekto talaga sa mental health, sa impressions ng mga tao sa kanya. Maybe naglalagay siya ng walls or boundaries na dapat ito lang yung limit ko, dapat ganito lang yung limit ko, which is nami-misinterpret ng ibang tao. Kasi nga, may limitation si Mika na hanggang dun lang siya. For me, again, you cannot judge a person kung hindi ka mag-reach out sa kanya and kung hindi mo siya kakausapin ng sobrang lalim. Ganon. Kasi hindi mo pwedeng i-judge agad yung tao sa isang movement niya lang. Kahit pa nakasama mo siya ng ilang buwan sa loob ng bahay, pero hindi mo siya nakakausap ng sobrang lalim. Hindi mo nalaman yung story niya talaga, like buong buhay niya, hindi mo siya pwedeng i-judge ng ganun ka-quick na baka nga madaming hate na nakakuha si Mika dahil doon sa ugaling pinapakita niya. Kailangan mong kilalanin yung tao bago mo siya i-judge ng ganun kalalim. Si Mika mas pinili niyang maging tahimik, maging mapili sa mga sinasabi niya. Ini-evaluate niya yung mga bagay na ginagawa at saka sinasabi niya. Kaya nagkakaroon ng mga changes sa past and present niya ng mga sinasabi. Tapos inilabel kaagad ng mga tao na plastic at saka hindi ka genuine. Tapos alam mo naman na may experiences si Mika na ganun sa labas. You should know better kung ano yung i-react mo dun. So alam mo yun, yung parang you really can't judge someone kapag hindi mo masyadong kilala. Kung ang alam mo lang is yung issue niya sa labas, hindi mo pwedeng gamitin yun to judge someone na hindi siya totoo sa pakikitungo niya sa'yo. In less than a month. You cannot use that. Sabi pa nga nila, huwag mong sabihin sa iba yung weaknesses mo kasi gagamitin nila yun against you. So you can't judge someone. You can't judge someone. You can react. Maybe ganito si Mika kasi hindi pa siya masyado nagsasalita. Kuya, I need more time pa para makilala ko siya ng mabuti. Kaya binigyan ko siya ng 2 points kasi siya yung taong hindi ko pa masyadong kilala. O ako na. Pasok na ako sa bahay. Hindi, ina-explain ko lang. Kasi isa yun sa mga possibilities bakit ganun ang nangyayari kay Mika. We really cannot judge quickly. Yung walk of shame nung binigay na kay Mika yung only red flag. Oh my...
Umiyak ako kanina talaga. Habang kumakain kami ni Carl, umiyak ako while ina-explain ko kay Carl yung mga nangyari. Kasi that's very painful. You're the only person na naka-receive ng red flag. And alam mo na lahat ng mga tao dun sa harapan mo, binigyan mo ng matataas na score. And alam mo sa sarili mo na most of them gave you a very low point. Kaya ka nagkaroon ng red flag. That's very painful. Oh my God, that's very painful. And kudos kay Mika for standing up dun sa harap ng mga housemates at sabihin, pasensya dun sa mga taong hindi nakakita ng pagpapakatotoo ko sa loob ng bahay. That's very brave of you, Mika. That's very brave of you. You are not my big four. But girl, you slay. Promise. Nagulat lang din talaga. Na bakit ka nagkaroon ng red flag? Well, anyway, ang dami ko pang gustong sabihin pero yun lang muna ngayon. Tao din sila, Be, kaya invested masyado tayo sa issues nila. Ayan, celebrity pa talaga. So, yun lang muna. Okay, and then this pa po your homeboy ang taong bahay na madalas wala sa bahay. See you on our next video. Bye!